nating bidang may tama, like at subscribe ka na rin para masubaybayan mo amats ng anime na ito. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Matapos matalo ni Mash ang leader ng Magia Lupus at makuha lahat ng coins ng Lang Dormitory ay mas naging malapit na sa pagiging Divine Visionaries maging ang friends niya. Ngunit dahil sa naging laban nito sa isa sa mga Innocent Zero na nagngangalang Cell War ay naging usap-usapan na nga sa akademya ang hindi pagkakaroon ng magic ng ating bidang binata. Samantala, wapake naman dito si Mash habang si Finn naman ay lubos ang pag-aalala dahil may nakakaalam na nga ng sekreto nitong si Mash at dapat daw magawan agad nila ng paraan at baka mapa-trouble pa itong si Mash sa may trouble nang dati sa pag-iisip. Kababanggit pa nga lang ni Finn ay isang estudyante naman agad ang lumapit sa kanila at tinanong kung totoo daw ba ang chismis na di marunong ng magic itong si Mash. Na agad pinabulaanan naman ng todo effort sa pagtanggi nating bida at marunong daw siyang gumamit ng magic. Nako, wag mo na itanggi pa at trending ka sa buong akademya. Ika na nga ng pab-ibong estudyante habang si Finn naman ay hinayla na papalayo ang kaibigang nagmalasirang plaka na sa kakatanggi ng mga chismis. Ayaw naman paawat ng estudyante at kung papanigan daw ni Finn ang binata ay maaaring ma-expel din siya kung magkataon. Kaya umamin na nga raw ito at sabihin ang totoo. Ano na Finn, poprotektahan mo yang supot na yan, pang-ising-isi na nga ng kulot na salot. Kalaunan ay nagalit na nga itong si Finn ngunit lubos pinagtaka nang makita na niro-romansa na ni kulot ang sahig ng lingunin niya, at dito nagulat na nga sila nang makita ang pagdating sa eksena ni Lance na siya na ngang may gawa nito. At pinaliwanagan ang galit na manyak ng sahig na na-offend daw siya kaya sorry siya. Di rin nagpahuli sa eksena si Barrett na balot ng bondage kasama itong si Lemon na todo drama at grabe nga raw ang tinamong pinsala ng kanilang kaibigan na si Barrett, mga nabaling ribs, nakuping bungo, fracture sa lahat ng bias, at balikong 2 inches tutoy. Matapos ng mga kadramahan ay rekta na nga sila sa kanilang after-school party, ukol sa pagkakapanalo nila laban sa Lang Dormitory. Nalubos kinatuwa na nga nila bukod dito kay Finn na lubos ang pagkabahala at bakit daw nandirito ang mahilig sa Barbie na leader ng Magia Lupus kasama ang kanang kamay nito. Nakilaw na ay naglabas na nga ng isang deck ng baraha at tila ready makipag-party. Naiyak na nga lang si Finn nang bamanat itong si Razor na kung sino man ang magtangkang tumalo sa laro ng master niya ay aabutin sa kanya, hahaha. Grabe siya, huwag ka naman ganyan, ika na nga ni Lemon at inalok si Razor ng tea. Nabigla na nga lang natamimi at otol-otol na nagpasalamat sa dalaga para sa tea. To the rescue na nga ang master nito at pagpasensyahan na nga raw nila si Razor at di raw ito sanay na makisalamuha sa mga babae. Muli na naman ngang nagulat si Finn nang makita na nandirito rin ang isa pa sa mga Magia Lupus na si Love Cute at nakikikain din, habang itong si Lemon ay ayon, dumadamus na naman at dinidiskartihan ang bida nating binata. Lapit naman na nga itong si Finn kay Lance at tinanong kung ano raw ba nangyari dito noong nahiwalay sa kanila kamakailan. Kwento naman nga ni Lance na napalaban daw siya sa mga death row inmates ng basement na lubos kinabahala na nga ng duwag na si Finn, napabuntong hininga na nga lang itong si Finn at party-party nga sila pero kanya-kanya naman ang trip ang bawat isa sa kanila. Uy Mash, ika na nga ni Razor sa ating bida, bilang pasasalamat sa pag-imbita nga raw nito sa kanila ay bibigyan niya ito ng warning, na ang Innocent Zero ay target itong si Mash. Ayon pa kay Razor ay dito nga raw nakuha ni Lord Abel ang kapangyarihan nito, ang third line nito bagamat artificial lamang, na kung ikukumpara raw sa mga tunay na triple liner ay walang pan-apat. Kaya mag-ingat nga raw itong si Mash at siguradong babalikan daw siya ng mga ito, at sa kanila naman daw na mga Magia Lupus ay siguradong paparusahan sila ng mga ito. Dagdag pa nga ni Razor na nais lamang daw ni Lord Abel na magkaroon ng mundo na tahimik para sa mga taong tulad ng kanyang namayapang nanay. Kaya salamat nga raw dito kay Mash at pinigilan sila at mukhang malapit na sa katotohanan ang hadikain ng kanyang Lord Abel, ang isang mundong mapayapa para sa lahat. Abat umeksena na naman ang makulit na kulot at sinundan sila sa kanilang after party. At dito lubos kinagulat nang makita na kausap ni Mash ang pangalawa sa pinakamalakas ng Lang Dormitory na si Razor. At nagkabuhol-buhol na nga bulbol sa taranta nang makita ang leader ng Magia Lupus na si Abel sabay kumar-ipas ng takbo papalayo. Samantala, isang kwago naman ang bigla na lamang bumisag sa kanilang bintana at may dalang sulat para kay Mash, na lubos na nga nilang kinagulat ng kanilang mabasa.
Ayun na nga't pinatawag na itong si Mash sa Bureau of Magic at nakarating na dito ang balita na walang kaalaman sa magic itong bida nating bangag, at krimen nga raw ang pagtago ng katotohanan na hindi marunong sa anumang mahika itong si Mash. Isang malaking banta raw sa mundo ng mahika na ginawa pa ni Papa God ang tulad ni Mash na isinahaling tulad ni Kalbo sa isang insekto ng kanilang lipunan. Hanggang sa magulat na nga lang si Kalbo nang makita ang pagsingit ng isang divine visionary na pinakilalang si Rio Grant, na tila nagustuhan ang personalidad ng ating bida at kinontra ang paladesisyong Kalbo. Pero dinagdag nito na nabubuhay raw sila sa pamamalakad ng mga alituntunin kung saan sinusunod ng karamihan, na siyang nagpapanatili ng kaayusan sa sangkatauhan. O siya, hindi naman importante ang opinyon ng iba, basta't panigan ka lang ng karamihan, ika na nga ni Rio na kilaunay naglabas ng kandila, at sindihan nga raw ng binata nang hindi ito hinahawakan. Nabahala naman